Isang malakas na hampas sa mesa ang nakapagpahinto sa pagkain ni Red nang marahas na inilapag ng kanyang ina ang resulta ng kanyang exam na kinuha mula sa prestihiyosong eskwelahan sa Maynila. Ano to, Red? Malakas na bulyaw ng ina ni Red. 4 na beses ka nang sumablay sa entrance exam na to. Kaagad na kumalat ang pait sa sistema ni Red nang nag-aalab na titig ang ibinungad ng kanyang sariling ina. Tila ba pati ang cake na kinakain niya sa hapag ay naging mapait rin na kumakalat unti-unti sa kanyang bibig patungo sa buong kalamnan. Sinabi ko na po noon na hindi para sa akin ang eskwelahan. Wika ni Red at nilunok ang cake na nasa bibig. Ayoko nang ipilit pang hindi po para sa akin. Nababaliw ka na ba? Halos umeko sa buong living room ang malakas na boses ng ina ni Red muli. Habang ang kapatid niyang si Rina at Reese ay walang emosyon na patuloy na kumakain ng cake. Ibinaba ng dalagang si Red ang kubyertos na hawak at ibinaba ang tingin sa cake na halos kapiranggot lamang ang bawas. Kahit naman sabihin ko ang rason, hindi po kayo maniniwala sa akin. Mapait lamang na natawa ang kanyang ina at napahawak sa noo. Ramdam ni Red ang titig nito kahit na natili siya na nakatingin sa platito. You're weak, stupid idiot. Yon ang rason ng lahat ng yon. Kung nabubuhay lamang ang ama mo ngayon, yun din ang sasabihin nun sa'yo. Ni isang luha ay walang lumabas sa magagandang pares ng mata ng dalagang si Red. Bagkus na manhid lamang siya at tila ba nabingi dahil sa masyadong masakit ang binitawang salita ng kanyang ina na nagdudulot ng matinding kabingihan sa dalaga at matinding pamanhid. Ang bobo at tanga ay magkaibang bagay, Mommy. Sabi ni Red at nagtaas tumingala sa kanyang ina. They both have to do with one's ability to learn. Ang idiot ay maaaring limitado lamang ang nagagawa at kakayahang matuto. At kinuhang muli ang kubyertos bago nagsalitang muli. Ang bobo, ayaw o tumatanggi para matuto. Kaya sabihin mo sa akin, Ma. Tama bang maging tanga? Red! Sita ng ate ni Red na si Reese. Ngunit isinawalang bahala yon ng dalagang si Red at hiniwang muli ang peraso ng cake. Ngunit bago pa man maisubo ni Red ang cake, malakas na pagtabig ang nakapagpalipad sa kubyerto sa kawalan at bumuo ng ingay ang platong bumagsak na sa sahig. Tila ba isang kidlat yon sa sobrang ingay at bilis. Remember that you are an Alonzo and your father is a famous engineer in Gracia. Lahat tayo rito engineer. Sikmat ng kanyang ina. Alalahanin mo mabuti ang lahat ng yan. Ang propesyon habang buhay mong dalayan. Ngunit ang pagiging artista, Red, walang patutunguhan yan. Madiin itong sabi. Na kapag nagkamali ka, hihilahin ka pababa ng mismong humahanga sa'yo. At sila mismo ang dudurog sa'yo ng sobra hanggang sa malaos ka at maging walang kwentang tao. Nang umalis ang kanyang ina matapos ang binitawang salita sa kanya, kaagad ring sumunod ang dalawa niyang kapatid at tinapunan lamang si Red ng disappointed na tingin. Kumuha ka muli ng exam, Red. Subukan mong muli. Ani Reese at umalis. Hindi na kailangan, aalis na lang ako para wala ng bobo, malas at tanga sa pamilyang to. Sagot ni Red. Yes, that's better. I hope you have thought about that before. Si Rina. Naiwan si Red sa hapag mag-isa habang ang cake na binili ang natitirang naiwan at tingin niya ay kakampi niya. Tinitigan ni Red yung mabuti na unti-unting gumuguho ang icing na tingin niya ay natutunaw na. Iha, liligpitin na ba namin ang handa mo? Ang pinakamatandang naninilbihan sa kanila ni Manang Sally. Kaagad si Red na umiling at napangiti sa matanda. Ay wag mo na, tawagin niyo na lang po yung ibang mga serbidora at kainin niyo na lang po, kesa naman masayang. Wika ni Red at tumayo sa pagkakaupo. Naku, salamat Iha, talagang kay bait mong bata. Oo nga pala, maligayang kaarawan sa'yo, Ma'am Red. Maligayang pagbati ng matanda kay Red na siyang nakapagpasilay sa pekingiti ni Red. It happens too many times in life. We give fake smiles to others because we don't want to show our sadness to everyone.
Alam ni Red na hindi mauunawaan ng iba ang kanyang pinagdadaanan. Kaya't kailangan niya ng peking mga ngiti para lamang maitago niya ang kalungkutan. Hindi kaagad nakapagsalita si Red nang kunin ng yaya Sally nito ang cake sa harap ng lamesa at sinindihan yon ng maliit na kandila. Happy birthday, Ma'am Red. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Red. Kanta nito at iniharap kay Red ang cake na may kandila upang hipan. Agad namang napangiti si Red at hinipan ang kandila. Pumalakpak naman ang matanda at ngumiti sa kanya. Salamat, Manang, saad ni Red. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, iha. Sabi ng matanda at hinaplos ang buhok niya. Ay, napakagandang bata. Bawat ihip ng kandila mula sa cake ay ganun din kabilis ang pag-ikot ng araw at buwan para kay Red. Red decided to leave alone and follow her dream. Nabuhay siyang mag-isa, malayo sa sarili niyang pamilya at pinasok ang magulong mundo ng showbiz. Naging mahirap man sa una para kay Red ang mag-adjust, ngunit kung ganun kahirap ang pagpasok niya, ay ganun naman kabilis na sumikat at namayagpag ang dalaga. Nakilala si Red sa pagmumodelo at bilang isang aktres. Box office rin ang halos lahat ng movies na ginagawa niya, ilang taon na ang nakakaraan. This is a quick interview lamang matapos ang pinakahuling shot ng bagong movie niyo, Miss Red. Anong reporter na babae sa isang sikat na TV station. Marami nagtatanong kung anong sikreto niyo tungkol sa patuloy na pamamayagpag sa showbiz. Ano nga bang sikreto ng isang Red Alonzo? Ngumiti lamang si Red ng pagkatamis bago ito nagsalita sa harap ng camera. Well, there's a lot of ups and downs in the entertainment industry. You can be on the top of the world one day and struggling to make ends meet the next. Ito ay isang napakahirap na negosyo at nangangailangan ng maraming pagsisikap at dedikasyon upang magtagumpay. Ngiti ni Red. Tila ba napahanga pa ang buong staff sa profesional na pagsagot ni Red. Matapos ang interview ay kaagad naman na nagtungo ang dalagang si Red sa kanyang tent upang magpahinga sa gaganaping huling taping ng movie. Totoo bang tinanggihan mo ang malaking project sa Glamour Entertainment para lang ibigay sa akin ng direktor ang romance movie na yon? Ani Trisha na siyang supporting actress sa latest movie na ginagawa ni Red. Napigil ang akmang pagpasok ni Red sa naging tanong ni Trisha na yon, kaya tamad siyang humarap sa dalaga at sinagot ang nais nitong sagot. Oo, gusto ko kasi ng action. Walang emosyon na sagot ni Red. Ang yabang mo talaga. Alam mo namang gusto ko ang project na yun eh. Sikmat nito. Eh di sinabi mo sana kay Manager Mendez para siya mismo ang nagbigay sa'yo ng script. Paano niya sa akin ibibigay kung inagaw mo? Pasaring ni Trisha kay Red na siyang nakapagpahintong muli sa dalaga. Wala akong inaagaw, Trisha. Nagtatrabaho ako ng mabuti at sana ganun ka rin. Huwag tayo magsaya ng oras lalo na sa ganito. Kalmadong sambit ni Red nang humarap siyang muli. Peke lamang na natawa si Trisha kay Red at napailing. So sinasabi mong hindi ko ginagalingan? Tanong nito. Ganun ba yun? Hindi kasi ako magaling? Mas gusto ko nga ng ganun eh, kaysa naman bobo ako sa lahat ng bagay. Si Trisha at ang halakhak nito. Mas mataas at sikat sa'yo ang bobong to, Trisha. Balik naman ni Red na siyang nakapagpatigil sa dalaga sa mapanghusgang tawa. This stupid person flies higher than you. At tumalikod dito. Kaagad si Red na napahilo sa sentido niya nang makapasok sa tent. Doon ay naabutan ni Red ang alalay ni si Pinky. Abala ito kaka-cellphone habang ang manager niya na si Mendez na bakla ay tila sinakluban ng langit at lupa ang itsura. Ay, pambihira, Red! Halos mapatid ang litid nito nang tumingin sa kanya. Pambihira naman talaga, Red! Ulit muli nito at naglakad patungo sa direksyon ni Red. Ano tong post mo sa social media account mo? Anong chocolate Cyrus? Paano naging chocolate Cyrus ang chocolate syrup?
Kaagad ni Red tiningnan ng hawak na cellphone ng kanyang manager. Nang pagmasdan niya ang post niyang chocolate syrup, doon lang napagtanto ni Red na mali ang spelling ng kanyang post. Pambihira. Kinakausap niyo kasi ako kanina kaya ako nagkamali. Paninisi naman ni Red. Ipa-take down mo yan, Pinky. Utos ni Mendez sa personal assistant ni Red. Sir? Sambit ni Pinky na nanginginig pa. Trending na po Sir Mendez kahit pumabura wala na ring silbi dahil pinag-uusapan na. Sabi ni Pinky na siya namang nakapagpaupo sa manager na si Mendez. Tila nauupos itong kandila habang hinihilot nito ang makintab niyang noo. Oh, paano ngayon to Red? Huhusgahan ka na naman ng mga tao. Problemadong wika nito. Wala namang problema dun. Saad ni Red at naupo rin sa upuan at inihilig ang nangangalay na likod dahil sa dami ng stunt na ginawa niya. Anong walang problema? Yung mga endorsement mo tumatawag na para kumprontahin yung nangyari. Problemadong wika ni Mendez. At hindi lamang yon ang unang beses na nagkamali ka Red ha? Naalala mo, yung kunwari kang pinag-aaral ng management para lang ipakita sa mga fans mo na hindi mo pa rin binibitawan ng pag-aaral. Oh, anong problema dun? Tanong ni Red na napakunot ang noo. Di ba nagpicture ka na nag-aaral ka ng English? Habang hawak yung librong Tagalog? Impit na inis na saad ni Mendez. Ay kasi puyat ako noon, sabi ni Red. Hayaan mo na yun, huhusgahan pa rin naman ako ng mga tao, may gawin man ako o wala. At kinuha niya ang water bottle sa harap niya. Sir, may problema ulit tayo sabi ni Pinky na abala sa cellphone nito. Ano? Si Mendez na napatayo sa kinauupuan nito. Sir, dun sa latest interview ni Miss Red, may nagkalat kasi ng footage na kinakabisado niya yung script na yung sinasagot niya sa interview kanina Si Pinky na problemado rin. Ay nako, pambihira naman buhay to. Walang buwan na hindi ka pwedeng walang issue. Si Mendez. Ay, magpapahinga na ako. Yung kaso ko at yung lawyer na kinuha mo walang pakinabang. Trabaho niyang alagaan ng pribado kong buhay pero nauungkat pa rin ng mga tao. Wika ni Red at tumayo na rin. Palitan mo na nga yun. Maghanap ka ng iba. Oy! Saan ka pupunta? Si Mendez na tila nahimasmasan na. Doon sa bagong condo na binili ko sa BGC. Paano tong issue na to? Kami ang magwawalis? Napangiting aso na lamang si Mendez. Si Trisha yung tingin ko may pakanan yan. Galit siya sa akin kanina at hindi maganda ang naging usapan namin sa bagong script na sana binigay mo na lang daw sa kanya nang matahimik na yung buhay ko. Inis na wika ni Red. Kaagad siyang inakbayan ni Mendez at tinapik-tapik ang balikat. Ikaw naman Red, sa'yo ko binigay yon dahil sabi mo gusto mo ng action movie. Baklang tono ni Mendez dahil inuuto niya si Red. Besides, madali lang naman itong linisin. Diba Pinky? Ngisin nito kay Pinky. Bahala ka, pagkatapos ng shoot ko ngayon, nauwi na ako. Sabi ni Red at kinuha ang belt para sa pinakahuling stunt. Oh, baguhin niyo yung lawyer ko ha. Huwag ka munang umuwi Red, may after party celebration mamaya at dapat nandun ka. Sabi ni Mendez. Magpapadala ko ng stylist sa condo mo at dun ka na lang aayusan para makapagpahinga ka rin. Hindi ko pwedeng hindi na lang ako kasama. Pagod na ako. Inis na wika ni Red. Sino bang bida dito sa palabas na to? Sarkastikong tanong ni Mendez. Pag hindi ka nagpunta ron, iisipin ng mga tao, apektado ka sa nangyari. Problemadong wika muli ni Mendez. Gusto mo bang sabihan ka na lang ng mga taong bobo, tangat, walang utak? Basta, si Trisha ang may gawa nun. Si Red at lumabas siya ng tent. Oo, magtutungo tayo sa Alvalencia Law Firm para dun kumuha ng bagong lawyer, sabi ni Mendez. Being a famous celebrity is very easy money, but it comes with very difficult adjustments sometimes. Kung ganun kabilis at kalinis ang track records ni Red, ganun siya kabilis husgahan ng tao. Minsan ay mismong sumusuporta sa kanya ang mismong humihila sa kanya pababa. Popular si Red sa pagiging tanga at medyo mahina. Minsan hindi yun nakakasira sa pagiging modelo niya, pero pagdating sa acting,
ay dun siya nahihirapang magbasa at kumabisado ng script. Kapwa mga katrabaho ni Red mismo ang sumisira sa kanya. Cut! Isang malakas na sigaw ng director ang tumapos sa pinakahuling scene ng movie. Magaling! Congratulations sa inyong lahat! Ang lalaking director at ibinigay kay Trisha ang pulang bulaklak. Thank you, Direk, si Trisha at tinapunan si Red ng ngising aso. Congrats, Miss Red! Si Pinky nadala ang isang bouquet ng white rose. Ay, pambihira ang mga ugali nila. Pagkatapos ng shoot parang hindi ka kilala. Si Pinky at inabot ang bulaklak. Hayaan mo na, kikita naman ako ng malaki. Pagbabaliwala ni Red at kinuha niya ang bulaklak kay Pinky. Kahit na, Miss Red, hindi dapat ganun, no? Halos lahat ng mga nakatrabaho natin pagkatapos ng shoot. Parang wala na lang tayo pag kumita na sila. Sabi ni Pinky. Nagkibit balikat lamang si Red at tinapunan ng tingin ang direksyon ni Trisha. Tila ba ito ang naging bida sa palabas kung sambahin at itrato ng lahat ng tao. Ihatid mo na nga ako sa kondo. Pagkatapos magpapahinga na ako at magtutungo mag-isa sa club. Baliwala ni Red at hinubad ang belt. Pero Miss Red, bilin sa akin ni Sir Mendez na ihahatid kita sa club. Pagkatapos daw ng shoot, sabi ni Pinky. Napailing naman agad si Red at peking ngumiti kay Pinky. Bakas sa mga mata ni Pinky ang awa at pagkadismaya sa buong staff at director sa naging trato kay Red. Miss Red, hindi kita pwedeng iwang mag-isa, sabi ni Pinky. Napailing na lang si Red at ibinigay kay Pinky ang belt. Oh, gamitin mo yung van pa uwi. Nandito yung kotse ko sa parking lot. Ako nang bahala sa sarili ko. You don't have to worry. Wala akong gagawing nakapalpakan, okay? Sabi ni Red at tinalikuran si Pinky. Ngunit naramdaman pa rin ni Red ang patuloy na pagsunod ni Pinky sa kanya. Kaya't napatigil si Red mula sa paglalakad niya. I want to be alone, Pinky. Hindi ako malungkot. Ano ba? At nagpatuloy. Walang pumansin kay Red sa buong lugar na labis niyang kinasanayan na. Ganun naman ang tao, pagkatapos kang pakinabangan, ay tila basura kang itatapon. Ngunit nakinabang na rin naman si Red at hindi na yun masama para sa kanya. Life is between give and take. So if you think that you can continue to give without taking, this means that you can continue to take without giving. Nang makasakay sa itim na BMW niya, kaagad na nag-ring ang cellphone ni Red. Bumunga doon ang pangalan ng manager niyang si Mendez. Hindi na sana ni Red yon sasagutin, ngunit napilitan siyang kunin ang cellphone dahil sa mensaheng dumating galing sa kanyang ina. Pumunta ka sa VIP club around 8 p.m. Nandun lahat ng staff at si Direk nais ka makasalamuha, ha? Sabi ni Mendez sa kabilang linya. Ha? Makasalamuha? Hindi nga niya ako pinansin kanina pagkatapos ng shoot. Irritableng sabi ni Red. Ganun lang talaga si Direk. Alam mo naman yun, noon pa. Di ba? Pang-uuto ni Mendez. Parang hindi ka naman nasanay. Nasanay? Should I be used to people insulting me? Halos manginig ang boses ni Red. Oh, come on, Red. Utang mo sa mga taong kasikatan mo. Don't take it too serious and just accept it. Ganun lang naman yon dahil kung hindi, walang taong tatangkilik sa'yo. Sabi ni Mendez. Oh, magpahinga ka ng maayos. Hihintayin kita sa VIP club, ha? Nang maputol ang linya ay kaagad na hinila ni Red ang earpiece at napapikit ng mariin. Red have seen many people taking life seriously and ending their life if they fail to achieve what they dreamt of or desired. Naisip ng dalaga, wag na nga lang seryosohin ang mga bagay at hayaan na lamang. Ngunit mas unti-unti siyang pinapatay ng tao sa panghuhusga at hindi sa mga bagay na hindi niya maabot. Ibinaling ni Red ang sasakyan patungo ng club at nagdesisyon na hindi umuwi ng kondo. Naisip ng dalaga na hindi naman siya iinom at magtatagal sa club kaya't nagtungo na siya ng maaga para makauwi rin ng maaga. Ilang minuto ang naging biyahe patungo sa prestigious club na yon na tanging VIP lamang ang nakakapunta. Nang bumaba sa kotse ay kaagad na sinalubong si Red ng valet upang ito mismo ang mag-park ng sasakyan niya sa parking area. Sumabog ang malakas na tugtugin sa buong lugar nang makapasok si Red sa loob ng club. At iba pang nakatrabaho niya sa movie.
Kasama sina Mendez at Derek Gonzalez, nakatabi si Trisha habang hawak ang champagne glass. Dapat binitawan mo yung alaga mong si Red eh. Sumikat lang naman yan nang mawala si Serena Malfory Ignacio. Kung di namatay yun, malamang laos pa rin yan. Ani Derek Gonzalez na nakapagpahinto sa bawat yapak ni Red na kahit pa malakas ang tugtugin sa loob ay rinig na rinig niya ang sinabi nito. Natawa lamang si Mendez bago ito nagsalita. Red became famous because of her dedication to work, Derek Gonzalez. Sikat siya dahil magaling. Si Mendez at nakipagkampay sa lahat. Sorry, nahuli ako ng dating. Pagbasag ni Red sa kasiyahan na nakapagpabura ng ngiti ng lahat. Oh, Red, nandito ka na pala. Si Derek Gonzalez na kasama ang ibang bakla na kaibigan rin ito. Actually, kanina pa Derek, may nakausap lang ako na kapwa-artist dito, kaya natagalan. Ani Red at kinuha ang 3 shot ng margarita at nilagok yon nang walang kahirap-hirap. Peke lamang itong natawa kay Red. Anyway, may i-retake tayong scene Monday. Ngunit ayaw ni Tisha na gawin yun dahil nag-away kayo tungkol sa malit na bagay. Panimula nito. Gusto niyang mag-public apology ka na. Pahabol ni Derek. Agad namang nilagok ni Red ang huling baso ng shot at doon nakaramdam ng hilo. Our lawyer will take care of talking to Trisha's manager. Wika ni Red at kinuha pa ang isang champagne. Alis na ako at hindi ako magka-public apology. Kung gusto nyo na i-retake ang ibang scenes, lawyer ko ang kausapin nyo. Padarag niyang ibinaba ang maliit na shot at umalis. Samantala, nilagok ni Vincent ang panghuling shot glass at hinubad ang suot na black blazer at natira ang suot niyang suit vest. Ibinigay sa akin ni Tito Vito yung case ni Miss Ignacio pero hindi ko alam kung bakit hindi na daw yung itutuloy. Annie Vander, ang pinsan ni Vincent, nang naupo ito sa kabilang sofa. Nagkibit-balikat lamang si Vincent at itinuon ang tingin sa ibang parte ng club. Bakit ba tumatanggap si Daddy ng artist case? Sinabi ko na noon na sayang lang ang oras natin sa mga yun. Pabago-bago naman ang isip ng ganun tao. Humalakhak na lamang si Vander kay Vincent at nagtaas ng kilay. Alam kong may issue ka na sa babae. Ngunit pangalawang beses pa lang to at malaki rin ang kinikita ng law firm dahil sa laki ng kanilang bayad. Dito sa atin. Hindi ka ba natutuwa dun? Sabi ni Vander. Kagad na napakunot ang noon ni Vincent sa sinabing yun ng pinsan niya. Pangalawa pa lamang ito, si Vincent na hindi maproseso ang sinabi ni Vander. Ibig sabihin tumanggap na naman siya ng artist case? Tumangutang mo lamang si Vander at napangisi. Oh, diba sinabi niya sa'yo ni Mr. Castro? Inutos yun ni Tito Vito, hindi man lang sinabi sa'yo, nakakapagtaka naman. God damn it! Asik ni Vincent sa kawalan at tumayo sa prenteng pagkakaupo. Ayos na rin. Buti nga di sa akin ibinigay ang case na yun dahil siya kang tatanggihan ko agad. Uy, teka, saan ka mapupunta? Si Vander na inawat si Vincent sa pagkakatayo. Uwi ka nang walang thrill. Ka ba naman, cousin? So many artists want to be hooked on you here. Alis ka na lang nang walang ganap. Kaagad ni Vincent iminigayway ang cellphone na hawak habang nakabungad ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Patayin ko na lang ba to at mag-inuman na lang tayo? Kaagad na nanlaki ang mata ni Vander at binitawan siya. Sabi ko nga sagutin mo Kaagad na bumaba ang binatang si Vincent sa itaas ng club habang nakalagay sa kanyang bisig ang blazer na kanina lamang ay hinubad niya. Why did you accept artist case again? Bungad ni Vincent sa ama, ngunit maliit na halakak lang ang narinig niya. Thrilling ang ibang case. Besides, ang laki ng binabayad sa firm. Kaya saan naman tumanggap tayo ng lupa? Hindi naman natin may bibenta. Anang ama ni Vincent at natawang muli. Nga pala Vincent, ikaw natasan ko sa bagong kaso ni Red Alonso. Sikat yun. At maganda ang track records. Malaking perang kikitain ng firm kapag ang CEO ng Glamour Entertainment ang mismong lumapit at magmakaawa sa atin para linisan ang dumi ng alaga nila. Napahinga na lamang si Vincent ng malalim at patuloy na naglakad palabas ng club.
Matapos ibaba ang tawag ay kaagad niyang i-denial muli ang cellphone at tinawagan ng secretary niyang si Andres upang ipakansela ang conference meeting sa Benedict Group of Company na siyang pag-aari ng kanyang ina na siya namang susunod sa magiging CEO nito. Stupid! Sigaw ni Vincent habang naglalakad sa hallway, habang nakalagay sa tenga ang phone na hawak niya. Halos mag-alboroto sa inis ang binata nang malaman niyang sa kanya pinahawak ng kanyang ama ang bagong kaso ng sikat na artista. Ngunit halos mawala ang kalasingan ng binatang si Vincent nang isang malakas na sampal ang bumakat sa kanyang muka. Halos matanggal ang bagang niya dahil sa lakas ng sampal na yon. Paano nasasabi sa harap ko? Natanga ako ha? Ikaw ba, kilala mo ba ako? Kilala mo ba yung buhay ko, ha? Sikmat ng lasing na dalaga sa kanya. Halos hindi makabawi ang binatang si Vincent nang segunda siyang muling nasampal. What the hell? Tanging nasambit ni Vincent dahil sa matinding pamamanhid ng pisngi. Ngunit hindi na nakapagsalita pa ang dalaga nang awatin at hilahin ito paalis sa harap niya. Ngunit hindi pa ito nagpaawat. At kaagad siyang sinunggaban muli ng isa pang sampal. Red! Kaagad na napakunot ang noon ni Vincent nang napagtanto ang pangalan ng babaeng sumapak sa kanya. Pasensya na kayo sir ha, pasensya na talaga, anang babae, habang walang tigil ang pagyuko nito kay Vincent. I was slapped for no reason. Anong pasensya? Iritableng wika ni Vincent. Habang nanunuot pa rin yung sakit ng sampal. Pasensya ka na talaga, sir. Babayaran na lang namin yung danyos or magabayad na lang kami kaagad. Napaangat lamang ang kurba ng labi ni Vincent sa narinig. Babayaran? Do you know I can't buy the artist for the triple price? Anya. Hindi siya mayabang, ngunit talagang nasagad ang pasensya ng binatang si Vincent dahil sa pagkakasapak sa kanya ng walang dahilan. Ano ba nangyayari? Si Vander, nakakarating lang. A girl slapped me for no reason. Mapaklang sagot ni Vincent. Hindi naman yun sinasadya, sir. Lasing kasi. Maliit na sambit ng babae muli. Tumangutango lamang si Vincent at natawa. Sinampal ako dahil hindi naman sinasadya, lasing lang kasi. Pag-ulit niya at nagtaas ng kilay. Wag na sanang mag-cruise ang landas naming dalawa, sabi ni Vincent at agad na umalis. Napahilot na lamang si Red ng sentido habang tinititigan ng manager niyang si Mendez na pabalik-balik ang lakad sa kanyang harapan. Habang siya naman ay prenteng nakaupo sa pulang sofa. Alam mo bang tuluyang mauubos ang natitira kong buhok dahil sa kapalpakan mo? Panimula ni Mendez at hinawi ang kapirasong buhok sa ulo. Well, sinabihan niya ako ng tanga sa harap ko. Depensa kagad ni Red sa manager. Yung sabihan akong tanga sa socials, ayos lang yon. Pero yung insultahin niya ako sa harap ko? Ano ba? Hindi ako papayag nun. Kaya mo siya sinapak, ganun ba? Sarkastikong segunda ni Mendez. Kaya ka nanapak dahil ininsulto ka niya sa harapan mo, ganun ba? Malamang, tingin mo mananapak ako ng walang dahilan? Baka nga anti-fan yun eh. Kaya sinadya niya na magkapansin sa akin. Maarting sambit ni Red. Sorry siya, nakainom ako ng oras na yun kaya naisahan ko siya. Kaagad namang lumuhod ng madrama sa kanya si Mendez at sinabunutan ang kaunting buhok nito. Yun nga ang problema! Madramang segunda ni Mendez. Yon ang problema, Red. Lasing ka at nanakit ka. Tamad niyang inihilig ang likod sa sofa habang tinititigan ang manager niyang tila ba nauubusan na ng buhok sa kakasabunot sa ulo niya. Tara na nga sa Valencia firm. Siyak na magagaling yung mga lawyer doon. I'm sure malilinis na yung pagkakalat ni Trisha ng video tungkol sa akin. Mas iniintindi mo pa talaga ang bagay na yon? Paano naman tong kalat na to? Sir, ayos na po yung kalat tungkol sa VIP club kagabi. Hindi naman nag-complain yung lalaking sinapak niya at saka hindi rin nanghingi ng kahit ano. Sabi ni Pinky. Kaagad na bumaling si Mendez kay Pinky. Tila ba nabunutan ito ng 10 tinik sa lalamunan at nagliwanag ang madilim na mundo nito. Talaga ba?
Tila di makapaniwala na wika ni Mendez. Opo sir, mukhang wala nga pong pakialam tsaka parang di niya naman kilala si Miss Red. Sana'y wag na raw pong mag-cruise yung landas nila kahit kailan. Yun lang na po yung sinabi ng lalaki sir. Sagot naman ni Pinky. Kaagad na uminit ang ulo ni Red at napairap sa kawalan. Ba't hindi na lang niya aminin na nagpapapansin siya kasi? Nagkunwari pa siyang hindi interesado eh. Halata naman sa kanya nung sinapak ko siya ng ikalawang beses no. Alam mo, gaga ka, sabi ni Mendez at inirapan si Red. Mabuti na lang at hindi malaking tao yung nabangga mo. Sir, pamilyar yung tao eh, sabi ni Pinky. Hay nako, wag na nating pagsayangan pa ng oras yon. Tapos na yon at na-delete na yung CCTV footage. Ngumiti si Mendez at ibinaling sa dalagang si Red ang usapan. Hoy, umayos ka Red ha. Sawang-sawa na akong humarap sa press con at sa halos lahat ng law firm na kilala tayo dahil sa dami mong issue sa buhay. Matapos ang 2 oras na sermon ni Mendez kay Red, nagtungo sila sa Alvalencia Law Firm upang kumuha ng bagong abogado. Pagpasok pa lamang ni Red ay kaagad nang nagsumigaw ang presensya ng magagaling na abogado sa loob ng firm. Habang abala ang lahat ng tao ay kaagad naman silang dalawang nagtungo ni Mendez sa elevator para pumunta sa itaas na floor kung saan naroon ang CEO ng El Valencia. Isuot mo yung shades mo, Red, sabi ni Mendez. Nakaagad na ibinigay kay Red ang itim na shades. Napakunot noon naman si Red bago ito tinanggap. Para saan? Inosenteng tanong ni Red. Bumagsak ba kagabi ang elevator sa bago mong kondo sa BGC at para nag-amnesia ka? Sarkastikong wika ni Mendez. Malamang isuot mo yan dahil wala kang kakilalang lawyer dito, no? Tsak na pag-chismisan nilang buhay mo paglabas natin. Ay, pambihira. Bulong ni Red at isinuot ang itim na shades. Ilang paglalabas-masok pa ang nangyari bago sila nakapasok sa pinaka-office ng CEO ng El Valencia Law Firm. Doon ay bumungad kina Red at Mendez ang isang matandang lalaki. Ngunit sa kabila ng umiidad na itsura ng CEO ng El Valencia, kitang-kita pa rin sa matandang lalaki yung kakisigan. Isa siguro yon sa sinasamba ng mga kababaihan noong 80s. Nice meeting you too, Mr. El Valencia. Pinapunta kami dito ng Glamour Entertainment para kumuha ng bagong abogado. Malanding tono ni Mendez na kaagad na nakapagpaasiwa sa dalagang si Red. Of course, Mr. Mendez. Kilala ang firm na ito sa iba't ibang kaso na naipanalo nun pa man. Kaya't makakaasa kayo na kaya naming linisan ang mga dapat linisin. Anang matanda at natawa ito. So, sino ho ba ang bagong attorney ni Miss Red? Para naman hindi na namin maabala ang CEO ng El Valencia. Sabi ni Mendez sa malanding pananalita. Ngunit bago pa man ipakilala ng matandang El Valencia ang bagong attorney, sabay-sabay silang napatingin sa lalaking pumasok mula sa fiberglass door ng opisina. His massive and demanding frame, yon ang nagsusumigaw sa presensya nito. His suit vest fitted perfectly. Halos mapanganga si Red at Mendez. Drop dead gorgeous. Yun lang ang tanging nakikita sa mata ni Red nang makita ang itsura ng kanyang lawyer. At sa tagal niya sa showbiz, tila ba ngayon lang siya nakakita ng ganun kaperpektong lalaki. Ngunit bago pa man lumuwa ang mga mata ni Red, kaagad na biglang dumaan sa kanyang alaala. Ang nangyaring nanapak siya ng isang lalaki nung isang gabi. This is my son, Vincent Benedict El Valencia. Ang hahawak sa kaso ni Miss Red Alonzo. Anang matandang El Valencia nang makalapit si Vincent. Red! Madiing bulong ni Mendez sa dalaga nang sikuhin siya nito sa tagiliran. Makipagkamay ka na. Kaagad na ibinaba ng dalagang si Red ang tingin nang mapagtanto niya ang lalaking yun ang sinampal niya ng gabing nalasing siya. Kaya't nakayuko itong nakipagkamay sa binata. Habang suot niya ang eyeglasses niyang sobrang laki at hindi niya tinanggal. Nice meeting you, Mr. El Valencia. Nauutal na sambit ni Red sa binata at inilahad ang nanlalamig na kamay. Nice meeting you too, Miss Red Alonzo. Formal na sambit ni Vincent.
Ngunit nang babawiin na ni Red ang kamay na hawak ng binata, hindi yung pinakawala ni Vincent. Kaagad si Red nagtaas ng tingin, ngunit bumungad lamang sa kanya ang magandang kurba ng labi nitong bahagyang nakaangat. Mr. El Valencia? Sambit ni Red na natatawa kahit wala namang nakakatawa sa ginagawa nilang dalawa. Nice meeting you. Pag-ulit niya at nagising aso. Natutuwa ako na ikalawang beses na natin itong pagkikita. Wika ni Vincent na halos ipadasal na lang ni Red na lamunin siya ng lupa at hindi na iluwa pa. Kaagad na natigilan si Mendez sa pakikiusap sa matandang El Valencia nang maagaw ni Vincent ang atensyon ni Mendez dahil sa sinabi nito. Oh, kung ganon magiging madali lamang ang lahat ng ito. Si Mendez, dahil magkaibigan naman na kayong dalawa. Nakangiting wika ni Mendez na walang kaalam-alam. Bumitaw sa pagkakahawak si Vincent sa mga kamay ng dalaga at bahagyang natawa sa sinabi ni Mendez. Actually, hindi. Magkaibigan kami, ano ba? Pagputol ni Red sa sasabihin ni Vincent. Ikaw naman, Vincent, ba't hindi mo sinabing ikaw pala magiging lawyer ko? Si Red na peking natawa. Na ikinagulat ng dalawang si Mendez at ang matandang El Valencia. Ang nakaangat na kurba ng labi ng binatang si Vincent at biglang naging isang linya na lamang nang marinig nito ang kasinungalingang sinabi ni Red. Ibinaba niya ang tingin sa dalaga gamit ang isang malamig na tingin. Do you know her, Vincent? Ang ama ng binata at nagpabalik-balik ang tingin ng matanda sa kanilang dalawa. Vincent's intense and cold attitude remained blank. Nang itinuon muli ang tingin kay Red, na kahit pa suot ni Red ang itim na sunglasses ay nanunuot sa buo niyang pagkatao, ang tingin nitong malamig pa sa yelo. Yeah. This is the second time we have met. Maikling sagot ni Vincent. This is Attorney Valencia. Siya nga hawak ng kaso ni Ms. Red Alonso. Ang matandang El Valencia, ngunit tila ba bato ang kaharap nilang binata. Walang kahit anong ekspresyon ang ibinigay nito sa kanilang tatlo. Na pati si Mendez ay tila ba natatakot rin sa presensya ni Vincent. No, nagtungo ako rito para si Vander na lang ang humawak sa kaso ni Ms. Red. Pagbasag ni Vincent na siyang ipinagtaka ng ama nito. Sorry to say this, Ms. Red Alonso, but I want Vander to handle your case alone. Attorney Vander Montero is also great. Alam kong kaya niyang hawakan ng maliit mong kaso. Sabi ni Vincent at nagtaas ng kilay kay Red. Ikaw ang gusto kong humawak ng kaso ko. Sagot ni Red at pinilit ang nais niya. Nais niyang formal na manghingi ng tawad sa ginawa niya. Alam ni Red na mali yun, maling nanapak siya ng walang sapat na pruweba kung siya nga ba ang pinagsabihan nitong tanga noon. I'm sorry, pero hindi ko yun magagawa. I have an important case to prioritize and not petty cases like this. Sabi ni Vincent na tumayo sa pagkakaupo at handa nang umalis. Iho, Vincent! Sambit ng matandang El Valencia. Ngunit hindi yan inabalang pansinin ng binatang si Vincent. Sinisira ng mga tao ang imahe ko, petty case lang yun? Sabi ni Red na hindi nakapagtimpe sa inasta ng binata na kaharap niya. Well, public figure ka. Mapaklang sambit ni Vincent at umakmang tatalikod. Kaya kahit ikaw kaya mo kong husgahan, sambit ni Red na nakapagpahinto kay Vincent. If someone calls me judgmental, I usually take it as a compliment. I pride myself on being able to see both sides of every issue and make judgment calls accordingly, Miss Red. Sabi nga, kung ang isang tao ay tunay na nasaktan sa paghatol ko, palagi akong bukas sa pakikinig sa kanila at pag-unawa sa pananaw nila. Sabi ni Vincent. Pero sarado naman ang tenga mo pagdating sa akin. Sigaw ni Red na halos hawakan ni Mendez ang kamay niya para patigilin siya habang ang matandang El Valencia ay nananatiling seryosong nakatitig sa anak niya. Hindi ako tumatanggap ng babaeng client. Mapaklang saad ni Vincent at umalis ng tuluyan. Halos lumilad lahat ng sasabihin ng dalagang si Red nang hawakan ng tuluyan ni Mendez ang braso niya, nang akmang sundan niya ang binatang si Vincent. Okay, Mr. Valencia, kung gano'n nasan pala yung bagong lawyer na si Attorney Vander? Right? Montero? Medyo awkward na tanong ni Mendez.
at nagtapo ng tingin kay Red upang pigilan ito sa iskandalong gagawin ng dalaga. Kaagad namang binawi ni Red ang siko niya kay Mendez na siyang tinapunan siya ng pangbabantang tingin. Hindi ako gagawa ng iskandalo, uuwi na ako para magpahinga no. Inis na sambit ni Red at naglakad palabas ng opisina. Ramdam ni Red ang mga matang nakatitig sa kanya palabas na lamang ito ng pinto. Ngunit hindi niya na yon inabalang pagtuunan ng pansin at kaagad na nagtungo sa elevator upang makalabas ng firm. Nang makapasok ay namataan niya ang pagtunog ng cellphone sa handbag na dala niya. Nang tingnan niya yon ay bumungad ang numero ng kanyang ina na kaagad naman sinagot ni Red. Ni-loudspeaker pa niya ang phone niya para klarong marinig ang ina dahil naisip ng dalaga na siya lang naman ang nasa loob. Ngunit habang unti-unting sumasara ang pinto sa harapan ni Red, kasabay ng pagtuon niya ng pansin sa tumawag na ina, isang malaking kamay ang pumigil sa unti-unting pagsasara ng pinto ng elevator. Parehong nagtama ang tingin ni Red at ni Vincent. Parang nag-uusap gamit ang kanilang mga tingin. Halos kumabog ang dibdib ni Red dahil sa matinding titig na binibigay ng binata sa kanya. Ngunit kaagad namang nakabawi ang dalaga at itinuong muli ang tingin sa cellphone. "Stupid ah!" Bungad ng kanyang ina sa cellphone na naka-loudspeaker. "Bakit ba kasi nadadamay ang mga kapatid mo sa buhay na meron ka ngayon, Red? Sinabi mo na ayusin mo ang lahat ng ito. O ngayon, buntis ang ate mong si Reese at ngayon kung may anak siya sa una at magpapakasal siya sa ibang lalaki. Pati ba naman yun ay kailangan pang ungkatin ng tao dahil lamang nakakabit ang pangalan ng Alonzo sa pangalan mo?" Gigil na singhal ng ina ni Red sa kabilang linya. Halos hindi kaagad nakaproseso ang dalaga sa bungad ng sariling ina habang sa refleksyon ng dingding ng elevator, kita niya ang malamig na matang nakatitig lang sa kanya. "Mami, kinakausap ko na ho yung bagong lawyer ko, okay? Maayos naman yun siguro ilang araw lang at mawawala na rin ang usapang yan." Nauutal na sambit ni Red habang ang dalawang pares ng mata ay nagiinit sa pagbabadya ng luha. "At teka lang, kamusta po yung regalo kong bahay kay Ate Riz? Did she like it?" Pagbabago niya sa usapan. "Riz is pregnant. You have to fix this mess, Red." Banta ng kanyang ina. "Ito ba ang gusto mong buhay? Hinayaan kita sa propesyon na gusto mo kahit palabag sa loob ko yon dahil anak kita. Ngunit ang madamay yung mga kapatid mo dahil lang sa makalat mong buhay? Aba, hindi na yata ako papayag doon." No, Mami. Aayusin ko po ito, okay?" Sabi ni Red. "Kumusta na si ate ngayon? Ayos po ba siya?" Tanong niya. "How can she be okay if the whole social media is gossiping about her?" Segunda naman ng kanyang ina na kahit pa sa cellphone lang sila mag-usap ay tila kaharap niya lamang ito dahil sa matinding galit. "Fix it, Red." "Yes, ayusin ko po, Mom. I sent Pinky 4 tickets to the Maldives para makapagpahinga kayo nila ate. Magtutungo dyan si Pinky later, tas bukas na rin ang flight." Ngunit kaagad rin naputol ang linya at hindi nagbitaw ng kahit na anong salita ang ina ni Red. Huminga lang si Red ng malalim at inilagay muli ang cellphone sa handbag at pinunasan ang tumakas na luha sa kanyang pisngi. "Okay, isipin mo na lang na hindi mo narinig lahat yon." Nanginginig ang labing sambit ni Red sa seryosong mata na nakatitig sa kanya. "I heard that more clearly." Malalim na wika ni Vincent. "Wala ka narinig, okay? Wala ka narinig na kahit ano. It's a very good defense mechanism. That's how your mind protects you from hurt of reality and pain it causes," sabi ni Vincent at nag-angat ng tingin sa dalaga habang nakapamulsa ang isang kamay. "Pretending is a very good way to deal with reality, Miss Alonzo." Ibinaba ni Red ang tingin niya sa suot na stiletto. Bumuga lang siya ng hangin at unti-unting nanlabo ang paningin niya. Kasabay ng paghapdi na tila ba gumuhit sa buo niyang sistema at nagbigay ng nakamamanhid na pakiramdam. "Kung naawa ka, hindi ko kailangan ng awa mo, Attorney El Valencia." Pagpapanggap ni Red. "I don't feel sorry for you, Miss Alonzo." Kaagad namang nakaramdam ng kahihiyan si Red sa inasta nito sa kanya. "Mabuti kung ganon," anya. At naunang lumabas sa elevator nang tumunog yon sa gisag na nasa tamang floor na siya. Samantala,
Ilang mga mura ang lumabas sa bibig ni Vincent nang makalabas ang dalagang si Red sa pinto ng elevator. Habang unti-unting sumasara ang pinto, kita niya ang pagpunas ng dalaga sa mga luha nitong tingin niya ay hindi niya pa kayang pigilan. Damn! Asik ni Vincent sa hangin nang sumarayong muli. Nang makapasok ang binatang si Vincent sa opisina niya, agad na bumungad sa kanya ang ama niyang nakapamulsa habang nakatayo sa fiberglass window na kasing laki ng dingding ng buong silid nito. Alam kong may dahilan ka sa pagtanggi sa babaeng yon, Vincent. Kaagad namang nagtungo si Vincent sa swivel chair niya at kaagad na binasa ang makapal na papel tungkol sa kaso na bago niyang hahawakan. Artista siya at magulo ang buhay niya. Wala akong balak hawakan ng ganong kaliit na kaso, sabi ni Vincent at kinuha ang ballpen. Vander and I have to talk about that case and he agreed. Nagsisisi ka pa rin ba dun sa nangyari? Tanong ng kanyang ama na siyang nakapagpahinto kay Vincent sa pagpirma. It was over a long time ago and I don't remember what happened. Ngayon ay naalala ko dahil ipinaalala mo na naman. Ani Vincent na tila isang libro na naalala ang nangyaring yon. Vincent, namatay si Helena dahil nagpakamatay siya. Hindi dahil natalo ko sa kasong yon. Asik ng ama ng binata. Pumikit lang si Vincent ng mariin at binitawan ng ballpen na hawak dahil tila ba nawalan siya ng lakas. Yun ang kauna-unahang kaso ko sa pagiging attorney ko. At yun din ang unang kaso kong natalo. Namatay ang babaeng yun dahil masyado akong mahina nun. Pagsisisi niya sa sarili. Nangyayari yun. Alam naman nating hindi pagkapakamatay yun, di ba? Kaya nga nila hinintuan ang kaso dahil nagsabuatan ng buong magkabilang panig. Kaya't walang dahilan para sisihin mo ang lahat ng yun sa sarili mo. Kailangan ka ng dalagang yun, Vincent. Matapos ang pag-uusap nila ng ama ay kaagad na tumawag si Vincent kay Vander. Gusto mong pag-usapan natin ang kaso ni Mr. Red Alonzo? Sabi ni Vander. Gusto ko lang malaman kung alangan na wika ni Vincent na di madiretso ang pinsan. Kung anong lagay niya? Dugtong ni Vander at humalakhak ito na siyang ikinairita ni Vincent. Magtungo ka na ngayon si Club, nandito ako ngayon na medium ako mag-isa. O dito natin pag-usapan yung tipo mo. Panunukso nito at nawala sa linya. Napahilot na lamang si Vincent ng sentido at kaagad na umalis ng firm upang magtungo sa nasabing club kung nasa ng pinsan niya. Habang minamando ang sasakyan, paulit-ulit na imahe ng dalagang si Red ang tila nagpa-flashback sa isip niya. Pambihira, ba't balagi ko naiisip ang babaeng yun? Inis na wika ni Vincent sa sarili niya habang tamad na minamando ang sasakyan patungo sa Hennessy Club. Matapos ang ilang minutong pagdadrive, kaagad na bumaba si Vincent sa sasakyan at nagtungo sa loob ng club. Hindi pa man siya nakakataas ng second floor ng club, isang pamilyar na babae ang nakita niya mula sa bar counter. Mag-isa ito at tingin niya ay kanina pa nagiinom, habang ang bartender ay mayat-maya ang bigay sa kanya ng shot. Habang papataas si Vincent, hindi niya mapigilan na tingnan ang dalaga. Dahil sa tila ba, lasing na nga ito. Tumawag si Tito Vito kanina. Sinabing hindi mo nga daw kinuha yung kaso ni Miss Red. Sabi ni Vander habang nakaupong mag-isa sa sofa at puno ng alak ang buong lamesa kahit pa tingin ni Vincent ay silang dalawa lang naman ang iinom. Ako na nga hawak sa kaso ni Red Alonzo. Ani Vincent at ibinaba ang tingin sa bar counter. Talaga? Tila di makapaniwala na tanong ni Vander. Yeah. Maikling sambit ni Vincent at mas pinagtuunan ng pansin ang dalawang lalaking papalapit kung saan nakaupo si Red. Sisiguraduhin kong hindi na makakaabot sa korte. Oh, mabuti kung ganun, Vincent. Yun naman ang gusto ng mga client natin lalo na kapag artista. Sabi ni Vander na nakatitig na rin kung saan ang tingin ni Vincent. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sabihin mo na lang na interesado ka sa babaeng yun. Hindi ako interesado sa kanya. Naawa ako sa kanya, okay? Wika ni Vincent muli habang may dalawang lalaki na tingin ni Vincent ay nakakakilala kay Red. Kaagad na kumapit si Vander sa braso ni Vincent habang si Vincent ay kaagad na nabili ang tingin dahil sa ginawa ni Vander. The hell?
Iritabling wika ni Vincent dahil sa pagkakapit nito. Dalawa silang parehong malaking lalaki kaya tila ba sa estado nila ay para silang bakla na may relasyon. Lalapitan na yung nililigawan mo. Turo ni Vander sa ibaba na siyang halos ikinainis ni Vincent. Tinapunan lamang ito ng binatang si Vincent ng iritabling tingin. Hindi ako interesado. Segunda niyang muli at kinuha ang baso na may lamang whiskey. O edi ako magpupunta. Besides, client ko naman yan. Lalo kung mamomroblema kapag na-issue na naman siya. Sabi ni Vander at akmang tatayo sa sofa. Ngunit kaagad ni Vincent na hinila ang pinsan niya. Sanhi ng pagkakadarag nito sa sofang muli. Ako na lang, ani Vincent at tumayo. Hindi ba sinabi ko nang ako na ang hawak ng kaso niya? Anya at naglakad pababa ng second floor. Umiling lamang si Vander at napangisi. Sus! Aminin mo na, she caught your attention, sigaw ni Vander. Hindi na yon pinansin ng binatang si Vincent. Ang atensyon niya ngayon ay nasa dalawang lalaki na nakahanda na ang kamay upang akbayan at hawakan si Red. Ngunit bago pa yon mangyari ay kaagad niyang nahawakan ang kamay ng isang lalaki na tingin niya ay hahaplos sa bewang ng walang kamalay-malay na si Red. Habang nakadukdok ang ulo nito sa counter. Anong ginagawa mo? Tanong ng lalaki habang ang pulso nito ay mahigpit na hawak ni Vincent. Ano bang ginagawa mo? Ang sakit ha! Reklamo nitong muli. She's my girl, ani Vincent at binigyan ng babalang tingin ang dalawa. Sa'yo? Mag-isa nga lang yan kanina eh. Anang lalaki. Girlfriend ko siya. Hindi ba sapat yon? Girlfriend? May boyfriend si Red Alonso? Hindi nga nagpapahalik sa TV yan eh. Pagpupumilit muli ng lalaki kay Vincent. Bahagya lamang si Vincent na natawa at binigyan ng iritabling tingin ang dalawang aso na tila naglalaway sa dalaga. I have a gun with 2 bullets. Sinong gusto mauna sa inyong dalawa? Tanong ni Vincent. Hinintay pa ni Vincent na magsalita ang dalawang askal na kaharap, ngunit kaagad na yung tumalikod ng alis. Nang ibaling niya muli ang tingin sa dalagang si Red, ganun pa rin ang posisyon nito. Habang ang spaghetti straps na suot nito ay bumababa na sa maliit nitong braso. Your straps fall off. Isang paos na boses ang nakapagpagising sa hilong-hilo na si Red. Nang ibaling niya ang tingin ay kita niya ang pamilyar na binata sa kanyang gilid. Habang ang mainit nitong kamay ay unti-unting itinaas ang straps sa kanyang balikat. Oh, you're here. Lasing na sambit ni Red. Thank you for saving me, attorney. Umuwi ka na, Red. You're dangerously alone in this club, ani Vincent, at hinubad ang suot nitong suit at nilagay yon sa dalaga. Nakalimutan ko yung password ng kondo ko. Sa bahay ng magulang mo. Iyahatid na kita. Wika ni Vincent. I left our house because they didn't want me. Ayokong bumalik dun. Ani Red at tila ba gusto niyang maiyak nang maalala ang mapait na nakaraan niya. Give me your phone. Tatawagan ko yung manager mo. Si Vincent muli. Kaagad si Red na umiling at nanatiling nakaharap sa counter. Ngunit bago pa man niya ibaling ang tingin kay Vincent, kaagad siya nitong binuhat na tila bagong kasal ang ganap nilang dalawa. Amoy na amoy ng dalagang si Red ang mabangong perfume ng binata na tila ba tumatambay sa ilong niya. His scent annihilating her thoughts. Isinandal niya ang kanyang ulo sa matigas na dibdib ng binatang si Vincent, habang ang binata naman ay mas lalo siyang idinikit sa katawan nito. Tila itinatago ang mukha niya sa maraming tao. Sa ilang minutong ganon ang posisyon, naramdaman na lang ni Red na nasa loob na siya ng kotse ng binata. At naramdaman ang seatbelt na kinuha mismo ni Vincent sa gilid niya at isinuot sa kanya. Halos mapasinghap siya dahil sa amoy nitong lalaking-lalaki nang tumatama sa ilong niya ang liig nito. Sabihin mo sa akin kung saan sa BGC ang kondo mo. Panimula ni Vincent matapos ayusin ang seatbelt. Umiikot ang paningin ng dalagang si Red na tinititigan ang gwapong mukha ng binatang katabi lamang niya ngayon. Habang ang dalawang perpektong kilay nito ay salubong na tila, iritableng-iritable na. Uwi sana ako sa kondo kanina pero may nakita akong
na-depress sa baba kaya hindi na ako tumuloy. Kung gano'n, saan mo gustong pumunta? Kung hindi ka pwede sa condo mo at sa bahay ng pamilya mo, saan mo gustong pumunta? Tanong muli ni Vincent. Sa malayo. Malayo sa mga tao. Sambit ni Red. O kung naawa ka sa akin, ibaba mo na lang ako malapit sa condo ko, magpapagabi na lang ako ng uwi. Kita ni Red ang paggalaw ng panga ni Vincent bago ito nagsalita at pinaandar ang makina ng sasakyan nito. Do you think I will leave you in that place, Red? Masyadong delikado lalo kung nasa labas ka. Bakit ba naawa ka sa akin? Lasing na asik ni Red. I can't stand people feeling sorry for me. So I do pretend that I'm not in as much pain as I actually am. Mas kinaawaan ko lang ang sarili ko dahil tingin ko awang-awa ka na sa akin. I'm just concerned. Lasing ka at wala ka sa tamang wisyo ngayon. Pag-usapan natin bukas ng tungkol sa kaso mo. Kalmadong wika ni Vincent sa emosyonal na si Red. Kahit na hilong-hilo at pinilit ni Red na idilat ang mga mata bago siya muli nagsalita. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Let's talk about it tomorrow when you're not drunk, okay? Maikling wika lang ni Vincent. Ngayon lamang ni Red natitigan ng malapitan ang binatang si Vincent at doon napagtanto ni Red kung gaano kalakas ang dating ng aura nito. Tila ba bawat pagsasalita at maliit na kilos na ginagawa nito ay nagsusumigaw ang otoridad. He's professional na kahit sinong tao ay magugustuhan nito. Doon lamang rin niya napagtanto na ang dating company na ginawa niya ng commercial ay pag-aari ng pamilya nito, ang Benedict Group of Company. Sorry sa ginawa ko nun sa'yo. Paninimula muli ni Vincent na kaagad naman nagtapo ng tingin ang binata sa kanya, ngunit ibinaling rin agad sa kalsada. Huwag mong gagawin yun sa ibang lalaki. Bakit naman? Tanong ni Red. Madali mong nakukuha ang atensyon ng mga lalaki kapag ganun. Kaya huwag mong uulitin na sumampal ng walang dahilan. Sabi ni Vincent na ibinabaling ang sasakyan sa ibang direksyon. Ibig sabihin, nakuha ko ang atensyon mo? Segunda kaagad ni Red. Yeah, dahil sinampal mo ko. Wala makakalimot kaagad nun, Miss Alonso. Kahit sinong lalaki pag sinampal ng walang dahilan, hindi agad malilimutan yun. Natawa lang si Red ng bahagya. Hindi maintindihan ng dalagang ito kung bakit tila ba kinikiliti ang buong kalamnan niya sa mga oras na yon. Basta ang alam lang niya ay komportable siyang kasama ang binata. Gusto ko lang huwag kang makalimot, diretso niyang sabi. Di alam ng dalagang si Red kung epekto lang yun ng alak, ngunit yon ang nais niyang sabihin. Bahagya ring natawa ang binatang si Vincent at inihinto ang kotse sa hindi pamilyar na lugar. This is my house. Saglit lang tayo rito at hindi ko rin gawain na magdala ng babae sa sarili kong bahay, okay? Suplado nitong sambit at tinanggal ang seatbelt na suot nito. Dito na lang ako, ani Red. Nagtaas lang si Vincent ng kilay sa dalaga. Makakatayo ka ba? Si Vincent muli. Tila ba naninimbang ang tingin? Kung hindi ka makakatayo, bubuhatin kita. Ayos lang ako rito, huwag mo na akong alalahanin, ani Red at napaiwas ng tingin. Pakiramdam ni Red kahit sa dilim at kitang-kita ang pamumula ng kanyang pisngi. Kita ni Red ang paglabas ni Vincent sa shotgun seat at nagtungo upang buksan ang pinto kung saan si Red nakaupo. Halos mapigil niya ang paghinga niya nang hawakan ng binata ang kanyang paa. At doon nakita ni Vincent na namamaga ang lintos ni Red dahil sa maghapon na suot na stiletto nito sa paa. Bubuhatin kita. Wika ni Vincent at hinawakan ng bewang niya para mailabas sa kinauupuan. Hindi mo naman kailangan gawin to, Mr. Attorney. Ayos lang ako. Pero hindi na yan pinansin ni Vincent at tuluyang binuhat ang dalaga. Moderno ang estilo ng loob ng buong bahay ni Vincent at ang malaking abstract painting ang bubungad sayo oras na makapasok sa living area ng loob. May mat na kulay ang sofa at hindi karamihan na gamit, ngunit tingin ni Red ay milyon ang halaga dahil tila yon isang bagay na magpapakinang sa kabuuan ng loob. Matapos ibaba ay kaagad na umalis ang binata sa kanyang harapan at tingin ni Red ay may kinuha sa kitchen area. Nang isandal ni Red ang kanyang likod sa malambot at malaking sofa, doon lamang siya nakaramdam ng kaginhawahan.
Mas binalot ni Red ang blazer suit ni Vincent sa kanya. Doon ay amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng binata na kumakapit sa kanyang balat. Pumikit si Red ng mariin at tila ba ini-imagine na niyayakap siya ng binata. Ngunit kaagad din niyang inihilig ang ulo nang mapagtanto na masyadong mahalay ang pagnanais na yon at tinapik-tapik ang pisngi na kasing init ng siopaw ngayon. Nang maramdaman ni Red ang presensya ng binata, kaagad niyang idinilat ang kanyang mata. Ngayon ay nakasuot na lamang ito ng puting white polo long sleeve na nakatiklop hanggang siko, habang hawak ang isang hot compress sa kanang kamay niya. Niluhod ni Vincent ang isang tuhod sa harapan ng dalaga at tinanggal ang suot ni Red na heels, habang dahan-dahang dinadampian ng hot compress ang paa ni Red na namamagana. Napapikit na lamang si Red nang maramdaman ang medyo mainit na compress sa kanyang paa, habang ang malaking kamay ng binata ay halos masakop ang kanyang talampakan. Bakit ka pa nagsusuot ng high heels kung ganito naman pala ang nangyayari sa'yo? Pagbasag ni Vincent sa namumutawing katahimikan. Ngumiti lamang si Red ng bahagya bago nagsalita. Because high heels overtly signaled class and wealth. Sinusunod ko lang rin naman ang utos ng stylist dahil sila ang nag-aayos para maging presentable kami, ani Red, habang ang hilo ay unti-unting humuhupa. At ayoko rin na may masasabi sa akin ng mga tao kapag nasa harap ako ng screen. Why are you afraid of people judging you? Si Vincent. Lahat tayo ay may anino sa loob natin na nabubuhay sa takot. Takot sa pagtanggi, takot na hindi magustuhan, takot na hindi karapat-dapat, takot na hindi mahalin, takot na iwan. Ani Red na siyang nakapagpahinto kay Vincent at nagtaas ng tingin kay Red. Bawat hagod ng tingin ni Vincent sa kanya, tila isa siyang babasaging baso na hindi pwedeng masira o bumagsak. Masarap yon sa pakiramdam ngunit nakakatakot. Nakakatakot na hindi masuklian ang nais niya. You're scared of being misunderstood. Sometimes it seems like one of the worst things in the world to be wrongly judged. Anito. People may arrive at a certain conclusion about you before getting a complete picture of who you are and what you stand for. Hindi ka takot sa panghuhusga ng tao sa'yo. Takot ka na madamay ang pamilya mo dahil sa propesyon na mas pinili mo. Nag-init kaagad ang sulok ng mata ni Red nang makuha ni Vincent ang gusto niyang makuha ng iba na sagot mula sa kanya. Walang pakialam ang dalagang si Red sa sarili niya noon pa man. Kahit pa sinasabi ng tao na tanga at bobo siya, hindi niya yun pinansin at isinawalang bahala. Ngunit ang madamay ang pamilya niya, yun ang labis niyang ikinatatakot. Hindi ako natatakot na husgahan ng ibang tao dahil hindi naman ito mahalaga. Someone says I'm a failure for making some mistake. Okay, well, as far as I can tell, I'm still alive. My organs and joints are all functioning. My brain still works. Pero ang ayawan ng sariling pamilya, dahil nadadamay sila, yun ang malungkot. Ani Red, at tuluyang pumatak ang luha niya. Ayoko sa sarili ko noon pa. Ngunit mas gusto ko ang buhay na meron ako ngayon. Dahil pakiramdam ko, hindi ako mag-iisa ngayon. Na kahit alam kong darating ang panahon na lahat ng humahanga sa akin ay mawawala. Naramdaman ni Red ang mainit na kamay ng binata sa kanyang pisngi na mas lalong nakapagpahikbi sa kanya. Hindi pa niya ito sapat na kilala. Ngunit pakiramdam niya kapag kasama niya ito, safe siya at walang dapat na alalahanin. Dahil tila isinisigaw ng presensya ni Vincent na nandito lamang ito sa tabi niya at wala siyang dapat na ikatakot. Remember, people who are destined to stay with you will stay for no reason. People who are supposed to leave you will leave even if you become the most valuable person on earth. Stop devaluing yourself. Start appreciating yourself more, Red Alonzo. Wika ni Vincent at tinitigang mabuti ang dalaga. Sinundan ng tingin ni Red ang binatang si Vincent nang tumayo ito sa harap niya. Napanguso lamang siya habang ang luha ay patuloy pa rin sa pagpatak. Thank you, Mr. Attorney. Thank you for staying with me.
Matatapos ang birthday ko, ilang minuto na lang. Ani Red at tinitigan ang malaking wall clock. Do you have any requests? Tanong ni Vincent nang ilagay nito ang hot compress sa gilid at itinuon ang pansin kay Red. Do you wanna eat? Magluluto ako para sa'yo. Kaagad na umiling si Red at pinagmasdan ang binata habang nakatayo ito sa kanyang harapan. His hair is a mess, ngunit binabagayan yon ang itsura nito. Tila isang modelo na nakatayo sa harapan ni Red. Ang suot nitong white polo long sleeve ay hapit na hapit sa biceps nitong perpekto ang hulma. Hindi na, ayos na ako, ani Red at nag-iwas ng tingin. 3 minuto na lang at tapos na. Do you want your birthday to be memorable before it ends? Sabi ni Vincent at naupo sa sofa na siyang sumakop sa espasyo nilang dalawa. Habang ang braso nito ay nasa headrest ng sofa kung saan nakasandal ang likod ni Red. Ngumuso lang si Red at pinahiran ang mga luha niya. 2 minutes, sabi ni Red at tinitigan ang namumungay na mata ni Vincent na nakatitig lang sa kanya. Kaya't iniwas niya rin agad ang tingin at pinagmasdan muli ang wall clock na 1 minuto na lang ay 12:00 na. Ngunit bago pa man pumatak ang orasan at tumuro yon sa numerong 12, naramdaman na niyang ang malaking kamay na sumakop sa kanyang batok. Vincent's arms went around her neck and he kissed her softly and delicately. Tila pinupuno nito ang kalungkutan at pag-iisa niya. Red's heart pounded in her chest. Sa gulat ay hindi siya nakabawi. Natauhan lamang siya nang bumitaw si Vincent sa halik na yon. Dala ang medyo nakaangat na kurba ng labi na namumula dahil sa paghalik. Don't worry, I will not tell this to anyone. It's just for us, our memories, and my gift. Paos na wika ni Vincent sa dalaga at tumayo sa pagkakaupo. Napaiwas na lamang ng tingin si Red at itinuon ang pansin sa glass window nito na kasing taas ng pader ng bahay nito. Kitang-kita roon ang bituin at ang malambing na gabi, habang ang buong paligid ay nakakabingi ang katahimikan. Hindi maalala ni Red kung paano siya nakauwi ng gabing yon. Ngunit isa lamang ang malinaw sa mga nangyaring yon. Ito ay ang halik na tila ba humuhukay sa kanyang tiyan na nagbibigay ng maganda at nakagagaang pakiramdam. Samantala, may 2 dahilan tayo sa mga clients natin, Vincent. Una, protektahan sila. Pangalawa, ay huwag makipagrelasyon sa kliyente. Paalala ng ama ni Vincent habang nakatayo ito at tila ba may kakaibang gustong ipahiwatig. Napatitig lamang si Vincent sa ama at hindi nagbigay ng kahit na anong emosyon. Pupunta ako sa Z Entertainment ngayon para matapos na ang lahat ng ito, sabi ni Vincent. Mas mabuting wag mong paabutin sa korte para makaiwas si Red lalo sa mga press. Lalong malalagay ang dalagang yun sa alanganin. Pag hindi mo yan naayos ng madalian. Gusto raw pala ng manager ni Trisha Guevara na mag-public apology at iparitik yung nasabing pelikula. Pero hindi pumayag si Red. Pinaratangan niya si Miss Guevara na nagkalat ng script at video na kinakabisado niya. Sabi ng ama ng binata. Tumango lang ang ama ni Vincent at ngumiti sa kanya bago siya umalis at lumabas ng El Valencia Law Firm. Kagad ni Vincent na kinuha ang Black Mustang sa parking lot at nagtungo sa Z Entertainment. Ilang minuto lang ang naging biyahe at nakarating siya sa naturang building. Sobrang laki ng Z Entertainment kaysa sa Glamour Entertainment. Tingin ni Vincent ay mas makapangyarihan ang Z kaysa sa Glamour kung saan under nito si Red Alonzo. Ayon sa background check ni Vincent sa Trisha Guevara na yon, isa lamang siyang rookie na alaga ng bagong CEO at manager ng Z Entertainment. Nang makapasok si Vincent sa loob ng opisina ng CEO, nandun rin ang alaga nitong si Trisha. Nalaman kong gusto niyang mag-back out sa pelikula dahil hindi nag-public apology si Mr. Red Alonzo. Tungkol sa alitan niya nun. Panimula ni Vincent. Oo, hanggat hindi siya nagsusorry, hindi matatapos ang palabas niyang yon. Sigunda kaagad ni Trisha sa binata na siyang nagpataas sa kilay ni Vincent. Kapag nag-back out ka sa pelikula, nasa 90 million ang kailangan yung bayaran for damages.
Para sa production expenses yon and any additional costs of the reshoot. Ani Vincent at inilapag ang papeles sa harap ng dalawa na siyang ikinagulat ng mismong manager at ng alaga nitong si Trisha. Kapag hindi pumayag si Miss Red Alonzo, babayaran niyo rin siya. You are to pay her separately for any resulting damage. Kaagad na napatayo ang bakla nitong manager at ngumisi-ngisi kay Vincent. Walang nag-back out. Sinong nagsabing nag-back out si Trisha? Nagkasakit lang siya kaya madadala yung shoot. Yes, pero nasa ng legal certificate ng doktor na nagkasakit nga ang artista niyo? Tanong ni Vincent sa dalawa. Bukod pa ron, ang pagkakalat ng video ni Miss Red without her consent, malaking kaso rin yun. Gusto niyang mag-public apology ka ngayon din. At walang magiging problema si Miss Guevara. Mapaklang natawa ang dalaga at matalim si Vincent na tinitingnan. Totoo naman na bobo at mga agaw ng project ang babaeng yon. Anong masama sa katotohanan? Kapag nakalabas yan sa media, dagdag na kaso ang kakaharapin mo. Paninira at defamation lawsuit. Tingin mo nagsisinungaling ako? Inis na segunda ni Trisha. Na-inform ko na sa inyo na si Miss Guevara ang dahilan ng delay ng shoot. Kaya't kung hindi niya gagawin ng public apology, dadali natin to sa korte. Kapag nangyari yon, sino kaya paniniwalaan ng mga tao? Si Miss Red Alonzo, na may ilang multiple talent awards na? O ang baguhan pa lang na si Trisha Guevara, na may ilang project pa lang? Pambihira ka, Trisha! Mag-public apology ka na nga nang matapos sa lahat to. Total, ikaw naman ang nagkalat ng lecheng video na yon. Asik ng baklang manager nito na nagpangisi sa binatang si Vincent. Ako? Di ba sinabi mo na ikalat ko yun para masira at bumaba ang sales ng tickets ng movie niya? Si Trisha na nanlalaki ang mata. Matapos ang meeting na yon, nagdesisyon ang Z Entertainment na mag-apologize kay Red. Samantala, nang makarating si Red sa Victoria's Secret event, kaagad siyang nagtungo sa glam room upang ayusan. Habang abala ang lahat at sa iba pang mga modelo, kaagad na lumapit ang isang stylish na tingin niya ay mag-aayos at magbibihis sa kanya. Miss Red? Sambit ni Pinky mula sa malayo dala ang cellphone habang nanunood ng live press con. Kaagad namang nakuha ni Pinky ang atensyon ng dalagang si Red at inilahad ang cellphone. Ngayon lang to? Tanong ni Red kay Pinky na sagad sa ngiti at tuwa. Oo, Miss Red, ang galing ng abogado niyo ha. Tingnan mo, may paiyak-iyak pa siya. Pinagmasdan ni Red ang humahagulgol na si Trisha sa harap ng press con habang patuloy ang paghingi ng tawad sa kanya. Ngunit kahit nakatiting na sinseridad ay hindi niya maramdaman. Minsan, kahit na ang paghingi ng tawad ay taus-puso, kung ang sakit ay malalim, kakailanganin ng mahabang panahon para malutas ito. Ang paghingi ng tawad ay hindi makakapawi ng sakit. Accept it for what it is and then get the hell out of there. Forgive it, but don't forget that it happened. And how they attempted to fix it. Let that keep you from being hurt by them again. Ganun lang yun. Tapos na ba ang schedule ko pagkatapos ng event na to? Tanong ni Red kay Pinky at itinuon na lang ang buong atensyon sa vanity mirror. Yes, Miss Red, pero gusto ng media na malaman ang sagot mo sa paghingi ng tawad ni Trisha. Pero hindi yun pinahintulutan ni Sir Mendez eh. Medyo natabunan na rin ang issue ng ate mo. Suot ang Victoria's Secret Fantasy Bra habang may puting tila pakpak sa kanyang likod. Puno ng confidence na rumampa ang dalagang si Red sa stage habang ang mga bigatin at kilalang tao ay nanunood sa kanya. Ngunit halos mapawi ang matamis niyang ngiti nang makita niya sa event si Vincent. Nakaupo ito sa VIP seat habang ang titig ay nasa kanya lamang. Nang lumabas si Red sa stage, kaagad na bumungad ang perpekto nitong katawan sa binatang si Vincent. Her long fair legs looked really nice. Halos sundan ni Vincent ng tingin ng dalaga nang dumaan ito sa harap niya. Na lahat silang nakaupo sa VIP seat ay napasunod ng tingin sa dalagang si Red. She's wearing a white lingerie showing a little of her cleavage. She's got long legs and fair skin. Naka-white heels ito na may straps na nakapulupot sa binti nito. Habang naglalakad dala ang malaking puting pakpak sa likod nito. Habang ang kurba ng katawan ay parang isang bote ng Coca-Cola.
Palagay ko, pagkakagulo na naman to ng socials. Anang katabi ni Vincent na sikat na designer na si Joe. Maisyo ang babaeng yan, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin mapapabagsak. She's beautiful. At saka, professional din. Kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Wika ni Vincent habang itinutuon ng pansin sa cellphone matapos ang pagrampa ni Red sa stage. Nang ibaling ni Vincent ang tingin ay kaagad na nagtaas ng kilay sa kanya si Joe, habang ang mata nito ay curious na nakatingin sa kanya. Beautiful? Gulat na gulat si Joe sa binata. Kaya ba ikaw ang tumanggap ng invitation sa VS Events dahil may natitipuhan kang modelo dito? Nagtaas lamang si Vincent ng kilay at natawa. Tsak na pag sinabi ko to sa media, malaking pera ang ibabagsak nila sa akin. Biro ni Joe sa binata na tatawa-tawa. Tsak na pati ang mami mo ay magpapa-event para sa naglalakihang modelo. Mapapapunta lamang ang babaeng tipo mo. Natawa lamang si Vincent muli sa biro ni Joe. Matapos ang event ay kaagad niyang inabangan ang paglabas ni Red sa restroom nito. Balita ko ay nagpapatayo ng panibagong tower ang mami mo sa Taguig, Vincent. Ha? Anang matandang businessman na si Mr. T nang makita si Vincent na abala sa pagtitipa ng cellphone. Yes, that is a new project of Benedict Group of Company. Ani Vincent at ipinamulsa ang cellphone. Why don't we drink coffee together when you have time, Mr. Alvalencia? Let's talk about the new project I think you have. Natatawang sambit ni Mr. T sa binata. We'll see, Mr. T. Igakatawa ko yon kung ganon. Wika ni Vincent at nakipagkamay sa matanda. Ngayon lang kita nakita sa ganitong event, Vincent. Sigunda muli ng matanda. Baka naman may girlfriend ka rito kaya ka nandito. Ngumiti lang si Vincent at itinuon ang buong pansin sa dalagang si Red na papalabas upang magpakuha ng interview. Nang nahanap ng binatang si Vincent ang magagandang mata ng dalagang si Red, halos mahabol niya ang sariling paghinga sa mga titig pa lang nito. Gusto ni Vincent magmura ng 4 na beses dahil sa titig pa lang ay tila ba nauupos na siyang kandila. Come on, Vincent. Titig pa lang yun. Inis na sambit ni Vincent sa sarili. Matapos ang ilang interview na ginawa ng dalagang si Red, lumapit si Pinky sa kanya at may binulong. Ma'am, naghihintay po sa parking lot si Sir Vincent, yung abogado niyo. Ani Pinky. Tumangulang si Red kay Pinky at sinenyasan na wag sasabihin sa manager niya. Tapos na yung shoot ko, di ba? Pakisabi kay Mendez na uuwi na ako at magpapahinga. Pagsisinungaling ni Red. Pero ma'am, bilin kasi ni Sir na ihahatid kita sa kondo niyo eh. Sabi ni Pinky. Hindi na ako nang bahala. Sabi ni Red at tumayo sa pagkakaupo sa harap ng vanity mirror. Nang makababa ang dalagang si Red sa parking lot, bumungad sa kanya si Vincent na nakahalukip-kip at nakasandal sa itim nitong Mustang, habang nakasuot na lamang ito ng suit vest na itim. Nang matanaw ni Vincent ang pagdating ng dalaga, kaagad itong umayos ng tayo at bahagyang ngumiti. Congrats! Do you want to have dinner first? I made a reservation for private dining at the restaurant. Panimula ni Vincent at binuksan ang shotgun seat ng kotse nito. Thank you. Nandun ka rin pala sa event. Si Red at pumasok sa loob ng kotse. Yes, I was just invited. Galit ka? Tanong ni Red dahil tila ba pilit lang ang mga sagot ng binata sa kanya. Nang pagmasdan niya lalo ang gwapong mukha nito, kita niya ang irritabling mata ni Vincent at pagsasalubong ng makapal na kilay. Ano namang dapat kong ikagalit? Casual na tanong ni Vincent sa dalaga. Wala naman. Nahihiyang sagot ni Red at napapikit ng mariin. I guess this is more than just a crush or whatsoever, Miss Red. Paninimula ni Vincent. I'm goddamn seduced and I can't keep it to myself. Alam kong kasama sa pagiging professional mo magsuot ng ganun ka-sexing damit. Sabi ni Vincent na napahinto at pumikit ng mariin. Shit, I'm probably just overreacting. I'm sorry. Kaagad na nanlaki ang mata ni Red sa kanyang narinig. Malinaw at klaro yon na paulit-ulit na umalala sa kanya. Teka, may gusto ka sa akin, attorney? Inosenteng tanong niya. Kita ni Red ang pag-iwas ng tingin ni Vincent sa kanya, ngunit halata ang pamumula ng binata dahil sa
Pati ang lieg at ang tenga nito ay parang kamatis na namumula. No, hindi kita gusto. Segunda ni Vincent na nagpawala sa ngiti ni Red. Napalitan niya ng mabait na pakiramdam. I'm in love with you. I don't care kung lahat ng lalaking humahanga sa'yo ay magagalit sa akin. I'm thirsty. I'm thirsty of your attention and love, Miss Red. Ani Vincent at tumititig sa dalaga. Ang laking problema, di ba? Magulang buhay ko, Vincent, okay? Panimula ni Red, hindi normal na katulad ng iba, na kahit ang pamilya ko inaayawan ng lahat sa akin. Kung kinukumbinsi mo akong bawiin ang sinabi ko sa'yo, I won't take it back. Because this feeling is real and it's not just an infatuation or something. Ani Vincent at inilagay sa labi ang kamay ni Red at dinampian niya ng halik. Sinabi mo na malamang hindi mo na talaga pwedeng bawiin yun. Sabi ni Red at napanguso lang. And I have no intention of taking it back. I'm in love with you. Ikaw ang unang taong mamahalin ko ng ganito. And I don't think I'm capable of loving someone else. Kapag tumanggi ka at mas pinili mong iwasan ako. Ani Vincent. Hindi naman ako tumatanggi, Vincent. Wika ni Red na siyang nakapagpangiti sa binatang si Vincent. Hindi ko alam ang lahat ng mangyayari but when I'm with you, I feel safe. I feel fine. I feel better. Hindi ako perpekto, Vincent. Pero gusto kong magustuhan mo pa rin ako. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Kaya sana, hindi lang tumatapos. Nang matapos ang dinner nila ng binata, kaagad rin siyang nagpaalam kay Vincent para magtungo sa Glamour Entertainment dahil sa tila may bigla ang meeting ang buong team at kinakailangan lahat ng artista. Tatawag ako pag nakauwi na ako. Love you. Mag-iingat ka. Paos na wika ni Vincent bago dinampian ng halik si Red sa noo. Ano ba? Huwag kang basta humahalik sa public place. Baka ma-scoop tayo ng mga tao. Sabi ni Red at marahang sinapak ang dibdib ng binatang si Vincent na siyang ikinangisi naman ni Vincent. I'm sorry but I can't help it. Bulong ni Vincent sa tenga ng dalaga. Ang ganda mo kasi. Sige, mauna na ako. Ingat ka. Pagpapaalam niya sa binata bago siyang tumalikod at nagtungo sa conference room. Ngunit pagpasok pa lang ng dalagang si Red sa loob, natanaw niya kaagad ang seryosong si Mendez na nakaupo sa swivel chair habang ang kamay ay magkatiklop na tila problemado. Akala ko may meeting. Tanong ni Red at lumapit ng tuluyan sa manager. Yes, ito ang meeting. Sabi ni Mendez. Pag-meetingan natin ang pakikipagrelasyon mo sa abogadong yon. Hindi ka ba nag-iisip? Kilala mo ba ang Vincent Arcangel Benedict El Valencia na yon? Sasabihin ko naman talaga sa'yo Naghahanap lang ako ng tiyempo. Sabi ni Red at ibinaba ang tingin sa mga pictures na nasa table. Napahilot sa sentido si Mendez at padarag na ibinigay kay Red ang mga pictures. Doon ay bumungad sa kanya ang halikan nila ni Vincent na nangyari sa bahay ng binata nun. Kumakalat ngayon yan sa social media. Alam mo ba kung sino kinakampihan ng mga tao? Ang lalaking yon. At alam mo rin ba kung ano ang sinabi sa'yo ng lahat ng tao? Isa kang gold digger na sumasama sa mayayamang tao upang magpabayad. Halos isigaw yun ni Mendez kay Red. Binalaan na kita nun na huwag kang madadawit sa malalaking tao dahil yon ang tuluyang magpapabagsak sa'yo. Pero matigas ka talaga, Red Alonzo. Kaagad na nangilid ang luha ng dalagang si Red. Hindi dahil sa pagbagsak at sa kung anong mangyayari sa kanya, ngunit ang madamay na naman ang taong mahal niya sa ganitong sitwasyon. Yun ang labis na pinagsisisihan at kinalulungkot niya. Magpatawag na lang tayo ng press con. Ayusin ko na lang to. Nanginginig ang boses na wika ni Red nang makabawi. Ayusin mong mag-isa. Pagod na akong ayusin ang lahat ng kalat na ginagawa mo. Ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. I-terminate ko ang kontrata mo o itatanggi mo ang lahat ng ito. Sabi ni Mendez at umalis. At isa pa, nauna nang magpa-press con ng Benedict Group of Company. Wala nang halaga kung itanggi mo o hindi dahil hindi ka na paniniwalaan ng mga tao. Ani Mendez at tuluyang umalis. Hindi na malaya ng dalagang si Red na umaga na.
Nang makababa siya ng kondo, sa ground floor pa lang nakaabang na agad ang press sa kanya. Kaya't sa exit siya lumabas. Kahit pa, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang mga paa niya. Nang makasakay sa kotse ay bumungad kay Red ang cellphone na puno ng missed call mula kay Vincent. Mula ng gabi ay hindi na sila nag-usap ng binata. Alam ni Red na mali na di niya pansinin o kausapin si Vincent. Pero ngayon pa lang ay mas pinili na niyang iwasan ito para hindi ito madamay sa magulo niyang mundo. Everyone says love hurts, but that is not true. Loneliness hurts. Rejection hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone get these things confused with love. But in reality, love is the only thing that this world that covers up all the pain and makes someone feel wonderful again. Love is the only thing in this world that does not hurt us. Suot ang puting cap at puting face mask, tinanaw ni Red ang lalaking tingin niya ay mamahalin niya ng buo at hindi questionin ang kakulangan niya. Nasa stage ito habang kaharap ng maraming microphone at ang mga media at iba't ibang malalaking television. Tila ba nakahanda ang buong press con sa salitang bibitawan ni Vincent at doon din napagtanto ni Red na malayong malayo ang agwat nilang dalawa ni Vincent. Isa lang siyang sikat na pangkaraniwang artista na malalaos pagdating ng araw. Ngunit ang taong nasa harapan niya mula sa malayo, mananatiling nasa tuktok ng katanyagan dahil sa matalino ito at tingin ni Red ay hinding-hindi mapapabagsak ng kahit na sino. Ano bang pag-ibig sa'yo, Pinky? Tanong ni Red kay Pinky na nag-aalala sa tabi niya, habang ang mga mata ni Red ay nananatili sa malayong si Vincent. Pag ang taong mahal mo kaya kang ipaglaban, kaya kang ipagmalaki. Ganon, sabi ni Pinky. Napakaraming label at description ang nakakabit sa salitang pag-ibig. There is the so-called love at first sight. Love develops. First love never dies. Unconditional love. True love. Love is sacrifice. Love is blind. A long-lasting love. Forgiving love. And a lot, but one thing is sure. Love can make or break a life, whether one is aware of it or not. Love is a personal experience that marks the type of personality a person has. Samantala, tinitigan ni Vincent ang babae mula sa malayo. Kitang-kita at kilalang-kilala niya ang magandang matang yon, kahit napapilit nitong tinatago ang itsura nito. Alam ng binatang si Vincent na bago niya nilapitan ang dalagang si Red. Alam niyang hahantong ito sa ganito. Ngunit sadyang gustong-gusto niya ang dalaga na kahit pa magkagulo ang buong Pilipinas dahil lamang nilapitan niya ang isang diwata na kasing ganda ni Red. Binaliwala niya ang lahat. Alam ni Vincent na makasarili yon. Ngunit ang itago at magmahal ng palihim, yon ang hindi niya kaya. Inayos ni Vincent ang kanyang necktie habang nakatayo siya sa podium at kaharap ang maraming tao. Dala-dala ang kani-kanilang camera at laptop at ang mga microphone na nag-aabang sa statement niya tungkol sa issue nilang dalawa ni Red. Hello at kamusta kayong lahat? I want to thank you and apologize to everyone who, on such a short notice. Si Vincent. Ila-livestream namin to, sir. Yun ay kung maaari at pwede sa inyo. Ang lalaking reporter. Yes, go ahead. Ani Vincent. Mr. El Valencia, totoo bang may relasyon kayo ng aktres na si Red Alonzo? Tanong ng isang babaeng reporter kay Vincent. Totoo ba ang kumakalat na picture na dinala mo siya sa bahay niyo? Tanong pa ng sumunod. Anong komento niyo, Mr. El Valencia, sa lahat ng paratang na yon? Yes, totoo ang lahat ng yan. At kung ang relasyon namin ay nakasira sa mga tapat na sumusuporta kay Red, I apologize. But I can't give up on the woman I love. I worked so hard to get that person's attention and worked so hard to earn her love and affection. Kung nanonood ka man, Miss Red Alonzo, I am in awe of your talent and accomplishments. My love, I want to tell you that I am very proud of you because you are the woman that no matter how bad situations are, whatever happens to you, whatever problem comes up,
You're always strong at heart. I love you. Wika ni Vincent na halos magkagulo ang buong press conference. Makinig ka, Miss Red Alonso. To the woman standing from behind these cameras, I would like to take this opportunity to ask her to marry me. Wika ni Vincent at tinitigan ng babaeng nalulunod sa pagkislap ng kamera mula sa malayo. Narinig mo yun, Red? Gusto kong makasal sa'yo. Sinabi mo sa akin na magulo ang mundo mo. Pero handa akong pasukin ang magulong mundo na yon kasama ka. I want you to love me. I want you to trust me enough to let me love you. And I want you to stay here with me so we can build a life together. That's what I want. Si Vincent at bumaba sa stage. Patuloy ang pagkislap ng camera at pagsunod nito sa binatang si Vincent habang patungo sa direksyon ng babaeng maliwanag niyang nakikitang makakasama niya hanggang sa huli. Running away from our problems is a race, but you'll never win. You cannot heal what you refuse to face. Let's face it together, my love. Si Vincent. Nang makalapit ng tuluyan at tinanggal ang cap at puting face mask na tumatabon sa kagandahan ng dalagang si Red at lumuhod sa harap nito habang ang lahat ay nagkakagulo sa paligid. Marry me in the midst of this chaos. Nangangako ako. Ako ang magiging pahinga at katahimikan mo. At doon ay inilabas ng binata ang pulang box. Nanlalabo ang mga mata ng dalagang si Red habang nakatitig sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, na kayang yakapin ang lahat ng hindi maganda at mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanya. Marahan lamang siyang napatango habang patuloy ang pag-iyak at inilahad ang nanginginig na kamay sa harap ng binata. Ever since I met you, I knew you were the love of my life. Oo naman. Handa akong makasal sa'yo, Mr. Attorney. Ani Red, na kaagad tumayo sa pagkakaluhod ang binatang si Vincent at hinalikan siya sa gitna ng kaguluhan. At kaagad siyang hinilap ang takbo sa maraming tao. At sabay na lumabas ng press conference na dala ang purong ngiti sa labi. No matter what challenges the world will throw at us, I will love you. I will be your knight in shining armor, protecting you from all harm. Red, I will fight for your honor and defend your heart as a true knight would. Ani Vincent at hinalikan siyang muli. I love you, Red. Mahal din kita, Mr. Attorney. Ani Red at niyakap ang binata.